Mga kababayan, magandang araw ulit. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa katotohanan. At ngayon, may mainit na balita na kumakalat na parang apoy sa Pasig. Sabi ng chismis, talo na raw si Mayor Vico Soto kay Sara Diskaya sa isang survey. Pero teka, totoo ba ito? O isa na namang fake news na niluluto sa kusina ng politika? Ngayon, iiwan natin ang chismis sa labas ng diktikan natin at diktikan natin ang katotohanan. Ilang mga minuto ng purong impormasyon, kritikal na pag-aaral at konting haplos ng katatawanan. Kaya't umupo, magkape at samahan mo ko sa pagbubulgar ng tunay na kwento. Pero bago yan, i-click mo na yung subscribe button at i-ring ang bell. Pero hindi ka mawawala ang susunod na bomba sa katotohanan. Una sa lahat, ano ba tong balitang ito? May nag-post sa social media, partikular na sa X, na di umano'y may survey na nagpapakita na lamang na si Sara Diskaya kay Mayor Vico. Pero mga kababayan, alam natin na sa panahon ng eleksyon, ang fake news ay parang langgam, kung saan may asukal, doon dumadagsa. Kaya't sinuri natin ito. Ayon sa fact-checking ng ABS-CBN, peke ang larawang ito. Walang survey na nagpapakita na talo na si Vico Soto. Sa katunayan, ayon sa isang lehitimong survey ng Tangeray noong April 2025, si Mayor Vico pa rin ang nangunguna bilang pinagkakatiwalaang alkalde sa Metro Manila. Kaya't bakit may ganitong kwento? Sino ang nasa likod dito at bakit ngayon pa, ilang araw bago ang eleksyon? Nako po. Ngayon, kilalanin natin si Sara Diskaya. Siya ay isang negosyante, may-ari ng St. Gerard Construction at ngayon ay tumatakbo bilang alkalde ng Pasig laban kay Vico Soto. Pero hindi ito simpleng laban ng dalawang kandidato. May malalim na kwento dito. Si Diskaya ay may British citizenship at ito ang naging sentro ng kontrobersiya. Ayon kay Mayor Vico, ginamit daw ni Diskaya ang kanyang British passport noong 2025 kahit na nag-file na siya ng kandidatura. Ano ang sabi ng batas? Ayon sa Philippine Election Law, ang paggamit ng foreign passport pagkatapos mag-file ng kandidatura ay maaaring ituring ng act of allegiance sa ibang bansa. Isang posibleng dahilan para sa diskwalifikasyon. Pero ang kampo ni Diskaya, anong sabi? Sabi nila, hindi niya kailangang i-renounce ang kanyang citizenship dahil dual citizen siya mula pagkabata at sinusuportahan ito ng Supreme Court ruling sa Gana Karait versus Comelec. Kaya sino ang tama at bakit ito mahalaga sa mga botante ng Pasig? Ngayon, pag-usapan natin si Mayor Vico. Sa loob ng 2 termino, si Vico ay naging simbolo ng transparent at maayos na pamahalaan. Siyang nagdala ng mga reforma sa Pasig mula sa libreng healthcare, modernisasyon ng mga paaralan hanggang sa paglilinis ng korupsyon sa City Hall. Ayon sa survey ng Tangeray, siyang pinagkakatiwalaang alkalde sa Metro Manila at ito ay hindi basta-basta. Pero may mga nagsasabi tulad ni Diskaya na masyado raw siyang nakatuon sa good governance at napabayaan ang ibang sektor tulad ng edukasyon at kalusugan. Totoo ba ito? Kung titignan natin ang datos, ang Pasig sa ilalim ni Vico ay nagkaroon ng mas maraming scholarship programs at maayos na mga ospital. Kaya't ang tanong, bakit may ganitong naratibo laban sa kanya? Ngayon, dumako tayo sa mga pinakamalaking issue. Ang St. Gerard Construction, ang kumpanya ng pamilya Diskaya. Ayon kay Mayor Vico, ang kumpanyang ito ay nasa ilalim ng investigasyon dahil sa mga aligasyon ng pandaraya, paggamit ng substandard na materyales at mga anomalya sa kontrata. Hindi lang yon may connection din daw ang St. Gerard sa isang joint venture na kasama sa kontrata ng Comelec para sa voting machine sa 2025 election. Nang malaman nito, biglang umatras ang St. Timothy, isang kaanib na kumpanya mula sa kontrata. Pero si Diskaya, anong sabi? Sabi niya, wala siyang koneksyon sa St. Timothy mula 7 taon na ang nakakalipas. Kaya't ang tanong, totoo ba ang sinasabi ni Diskaya o may tinatago ang kanyang kampo? At bakit ito mahalaga? Dahil ang eleksyon sa Pasig ay hindi lang lokal na laban, ito ay may implikasyon sa pambansang halalan. At heto ang pinakamabaho sa lahat.
ang smear campaign. Noong April 2025, may kumalat na video kung saan isang PWD ang pinilit daw na magsalita laban kay Vico Soto. Ayon sa DSWD, ang video na ito ay kinunan sa loob ng compound ng St. Gerard Construction. Si Diskaya anong sabi? Sabi niya, wala silang kontrol sa mga ganitong video at hindi nila kinukonsinti ang paggamit ng mga vulnerable na tao para sa kampanya. Pero teka ha, kung wala silang kontrol, bakit sa kanilang compound kinunan? At bakit may mga Facebook page tulad ng The Journal Pasig na koordinadong sumusuporta kay Diskaya habang binabash si Vico? Mga kababayan, ito ang klasikong halimbawa ng maruming politika na sinusubukang labanan ni Vico. At ang fake survey na kumakalat, isa na namang gawa-gawa para guluhin ang mga botante. Ngayon, tanungin natin ang mga Pasigueño, ano ang mga sentimiento nila sa mga post sa X. Marami ang nagtatanggol kay Vico na sinasabing siyang tunay na leader na may integridad. Pero may mga sumusuporta rin kay Diskaya na nagsasabing oras na raw para sa pagbabago. Ang tanong, sino ang paniniwalaan ng mga botante sa Mayo 12, 2025? At paano natin masisigurong hindi tayo maluloko ng mga fake news at smear campaign? Ang sagot, maging kritikal, mag-imbestiga at magboto batay sa katotohanan. Ay nako, mga kababayan, mga kaibigan, ang laban sa Pasig ay hindi lang laban ni Vico Soto o Sara Diskaya. Ito ay laban para sa kinabukasan ng ating lungsod at ng ating demokrasya. Sa panahon ng fake news at maruming politika, ang pinakamahalaga ay ang ating kakayahang mag-isip ng kritikal at pumili ng tama. Kaya't bago ka magdesisyon, magsaliksik, magtanong at huwag magpadala sa chismis. Salamat sa pagsama sa mga ilang minutong paglalakbay natin sa katotohanan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-click ang subscribe button, i-share sa mga kaibigan mo at i-ring ang bell para sa susunod na kwento. Ako si #WalkWithLang at itong ating laban para sa katotohanan. Magkita-kita tayo ulit mga kababayan.